Nababahala ang grupo ng mga consumer at senior citizens sa mga insidente ng hacking sa bansa. Ang madalas pa naman na binibiktima ng mga scammer, mga senior. Saksi, si Rafi Tima. Nagsimula sa mga government agencies. Ngayon, mga pribadong kumpanya naman ang sunod-sunod na biktima ng data breach at hacking. Kaya ang ilang consumer groups, maging ang DTI, nababahala na sa pwedeng gawin sa mga impormasyong nakuha ng mga hacker. Involved po dito ang mga sensitive information ng ating mga consumers at nakakabahala po yan. Nakikipag-ugnayan na raw ang DTI sa National Privacy Commission para mabilis na maipasa ang mga reklamong kanilang natatanggap bunsod ng data breach. 11 million data subjects ang nakuha sa Jollibee Food Corporation kasama ang pangalan, date of birth at senior ID ng kanilang mga customer. Sa naunang pahayag, sinabi ng Jollibee na nagpapatupad na sila ng enhanced security measures para protektahan ang kanilang kumpanya. Nagsagawa na rin daw sila ng investigasyon para malaman ang lawak ng insidente. Una namang tinamaan ng data breach ang healthcare provider na MaxiCare kung saan 13,000 customer records ang na-expose. Ayon sa MaxiCare, nagsasagawa na raw sila ng emergency measures para siguruhin ang privacy ng kanilang mga miyembro. Nagsasagawa na rin daw sila ng sariling investigasyon. Ang Senior Citizen Party List nababahala sa insidente lalo pat pwedeng ma-access ng mga kawatan ang record ng mga senior citizen na madalas tina-target ng mga scammers. Dahil sa insidente, sana raw bumilis ang kilos ng Senado para maaprubahan ang Anti-Financial Accounts Scamming Act. Ang grupong Malayang Consumer naniniwalang organisado ang mga pag-ataking ito. And the fact na nagsimula siya mula sa government databases hanggang sa lumawig siya sa mga private sector companies, domestic private companies natin. Ibig sabihin talaga niya na orchestrated talaga ito. At mag-expect tayo sa kasamaang bala ng mga karagdagan data breaches. Kaya dapat magdoble kahit daw ang mga ahensyang may kinalaman sa data privacy protection, kabilang ang DICT, National Privacy Commission, maging ang Department of Justice at National Bureau of Investigation. Pero dapat maghanda na raw ang mga ordinaryong Pilipino sa mga posibleng epekto ng data breaches na ito. Pangunahin dito ang scamming incidents gamit ang mga nakaw na impormasyon. Kailangan sa lahat ng ating mga cellular phone o sa ating mga mobile applications o kahit dito sa mga computer natin, alam natin kung saan tayo naka-sign on o naka-log on ng mga personal accounts, whether sa emails, mga applications na pambayad, personal or banking transactions, mga ganyang bagay. Hinihinga namin ng pahayag ang National Privacy Commission, DOJ at NBI. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.